Good day mga kapisda. Sa araw na ito yung gagawin kong video mga kapisda ay sasagutin ko yung mga katanungan tungkol doon sa isang video ko. 1 year ago kasi yung isang video ko nasa 400 plus lang yung views. Ngayon na mapansin ko nasa 1.1 na siya. Then after a few months naging 1.7 na. Nang mapansin ko ang dami ng mga katanungan pala doon. So ngayon sa araw na ito ay sasagutin ko yung mga katanungan doon. May isa kasing tanong doon na bakit nga daw ba namamatay yung lapu-lapo? Ngayon sasagutin ko base sa aking personal experience dito sa fish cage. Una-una kasi dapat yung mga binibili nating fingerlings ng lapu-lapo, alam natin kung paano hinuli. Lalong-lalo na karamihan ng mga nabibili nating fingerlings ng lapu-lapo ay nakukuha sa wild. So yung isang paraan kasi ng panghuhuli ng iba, gamit yung lambat na hila-hila. 2 tao yun. Sinasabi rito sa amin na sabay or sagad. Halos 1 oras yun bago tingnan yung kanyang bulsa. Dahil halo-halo yung isda na napapasok doon. May dumi at saka iba-ibang klaseng isda. Ang nangyayari doon sa lapu-lapu ay nagagasgas. Kaya isa yun yung dahilan kung bakit pagdala sa atin, hindi natin mapansin yung mga gasgas doon ng lapu-lapu. Yun ang pinagsisimulan ng namamatay. Kasi yung katawan nila after a few days, namumula. Pag namumula yung katawan nila, pinapasok na yun ng mga bakterya. Kaya yun ang sinisimulan na nagmamaga yung katawan, nabubulok, kaya namamatay. Kaya dapat alam natin kung paano hinuli yung lapu-lapu na dinideliver dito sa atin. Isa pang dahilan kung bakit kailangang maiwasan magasgas ang katawan ng lapu-lapu. Kasi kung nagagasgas ang katawan ng lapu-lapu, nawawala yung kanyang laway o yung madulas sa kanyang katawan na siyang nagpoprotekta para maiwasang pasukin ng anumang bakterya ang loob ng katawan ng isda, na siyang dahilan na ikinamamatay ng lapu-lapu. Para maiwasan na rin natin na marami yung namamatay sa mga tinatanggap nating lapu-lapu, kailangan sinusuri ang katawan ng lapu-lapu bago natin ilagay sa lambat. At kung kailangang i-reject, dapat i-reject yung may mga gasgas para hindi na dumami pa yung mga mortality. Kaya dapat alam natin yon mga kapisda. Kung tayo tumatanggap ng mga bagong dating na lapu-lapu, kailangan walang gasgas bago natin ilagay sa lambat para maiwasan yung marami ang namamatay. So kung ang problema naman ay kondisyon na yung isda katapos may namamatay, kung namamatay naman yung mga matagal na o kondisyon ng isda sa ating lambat, ano ba ang mga dahilan kung bakit sila namamatay? So dapat alam din natin yun. Kailangan palagi tayong nag-change net. Dapat every month, dapat pinapalitan natin yung lambat. Kasi kung marumi yung lambat, yung lapu-lapu kasi, ang ugali niyan, palagi silang nakasandal doon sa gilid ng lambat. Kaya kung marumi na yung lambat, marami kasi mga tumutubo na makakati doon sa lambat. Pag nasagi yun ng lapu-lapu, nangangati yung katawan nila, kaya iyon ang inumpisahan, kaya namumula yung kanilang katawan. So kailangan malinis lagi yung lambat natin para maganda ang daloy ng oxygen at para maiwasan na rin yung mga tumutubong makakati sa ating lambat na siyang dahilan kung kaya't nagagasgas o namumula yung ating mga isda. Kasi kumakati yung kanilang katawan, kinukuskus nila sa lambat yon. Kaya mapapansin na lang natin yung isda natin palangoy-langoy at may sugat yung katawan. Kaya kung mapapansin mo, yung nguso, yung tagiliran at saka yung buntot,
namumula, tanhi yun ng maruming lambat. So kailangan talaga malinis yung lambat natin. Buwan-buwan dapat nag-change net tayo. Pang dahilan mga kapisda kung bakit namamatay yung lapu-lapo. Kung yung pwesto mo ay dinadaanan ng baha. Kasi kung sobra na yung baha, lamang na yung tabang, minsan nagkakaroon ng epekto yun sa ating alagang mga lapu-lapo. Naranasan ko kasi minsan yan nang doon pa sa loob yung aking fish cage. Tuwing bumabaha, namamatayan ako. So ngayon yung aking pwesto rito ay daanan na ng barko. Kaya hindi na masyadong namamatayan ako. So normal lang naman ang namamatayan. Hindi talaga maiwasan yan. Yung computation niya dyan 60% lang yung makasurvive. Saka 40% yung mortality, okay na yun. Hindi ka na lugi roon. At ang isa pang dahilan kung bakit merong namamatay sa mga alaga natin, dahil kung minsan may mga mangingisda na gumagamit ng mga cyanide or yung sinasabi lang tubli, yung ugat ng kahoy. Wala silang pakialam sa mga may fish cage dito sa paligid. Basta kung gusto nilang gumamit, gumagamit sila. Wala silang malasakit, kaya isa pa rin yun, isa pang dahilan yun kung bakit namamatayan yung mga isda natin. Kaya kailangan binabantay-bantayan din natin yung mga ginagawa ng mga tao dito sa palibot natin. Kung gumagamit ng mga ganong klaseng mga panghuli ng isda, yung gumagamit ng mga illegal na substances. Isa pang napapansin ko dito mga kapisda, tuwing panahon ng jellyfish, yung marami ang jellyfish, pag yung kaway o yung kanyang buntot dumikit doon sa lambat at napadikit doon yung ating alagang lapu-lapo, yung katawan ng ating lapu-lapo ay naiirita. Doon napapansin natin namumula. So na-experience dito. Pero madalang yung ganong insidente mga kabisda. Mostly yung napapansin ko rito, namumula yung katawan ng lapu-lapo kung marumi ang lambat. So yun lang mga kapisda, dapat tandaan natin yun. Kung ano ang mga dahilan kung bakit tayo namamatayan ng alaga nating lapu-lapo sa ating fish cage. At sana nagustuhan nyo yung ginawa kong video at huwag nyo rin kalimutang mag-likes, mag-comments at mag-subscribe na rin sa aming channel.